Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating mga paniniwala? Isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng damit o sa kapal ng pitaka. Sabi nila, madalas nating husgahan ang isang libro base sa pabalat nito nang hindi man lang sinusubukang buklatin ang mga pahina. Ngunit paano kung sa likod ng pinakasimpleng anyo ay nagtatago ang pinakamayamang kwento? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng Imperio Bank, ang unang sumalubong kay Sinag Lazaro. Tila ba sampal iyon sa kanyang pisngi, isang paalala na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa kanyang luma at may putik na tsinelas. Bawat hakbang niya ay tila nag-iiwan ng dumi, isang mantsa sa kalinisan ng bangko. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at hinigpitan ang hawak sa strap ng kanyang canvas na bag na kupas na ang kulay. Ang mga tao sa paligid niya ay abala, ang iba ay nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Ang iba naman ay mga empleyadong nakangiti, ngunit tila may distansya sa kanilang mga mata. Naamoy niya ang pinaghalong pabango at ang amoy ng bagong print na pera, isang aroma ng kapangyarihan na kailanman ay hindi niya inakalang malalanghap. Nanliliit siya sa sarili. Bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. May bumubulong, may tumatawa ng patago. Gusto na niyang tumakbo palabas, bumalik sa maliit niyang mundo kung saan hindi siya hinuhusgahan, ngunit kailangan niya itong gawin para sa bagong simula. Pumila siya ng tahimik sa likod ng isang babaeng abot langit ang takong ng sapatos. Halos 20 minuto siyang naghintay, nakayuko, pinipilit na huwag pansinin ang mga matang nakamasid. Nang sa wakas ay siya na ang susunod, huminga siya ng malalim at lumapit sa teller. "Good morning, ma'am," bati ng babaeng teller. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Magandang umaga," mahinang tugon ni Sinag. "Gusto ko lang sanang mag-withdraw." Ibinigay niya ang kanyang passbook. Bubuksan na sana ito ng teller ng isang malakas at may awtoridad na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. "Anong nangyayari dito, Miss Villanueva?" Napalingon si Sinag, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang mamahaling itim na suit ang papalapit sa kanila. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. Ang kanyang sapatos ay kumikinang sa ilaw. Sa kanyang nameplate, nakaukit ang pangalan, Miguel Sarmiento, Branch Manager. Naglakad ito na tila pag-aari niya ang buong bangko. Huminto siya sa tabi ng counter at tiningnan si Sinag na para bang isa itong nakakadiring insekto na naligaw sa loob ng kanyang malinis na pamamahay. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, malamig, at puno ng pangungutya. "Sir Miguel," nanginginig na sabi ng teller. "Magwi-withdraw lang po si Ma'am." Halatang nag-alinlangan ang teller sa dapat itawag kay Sinag. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Miguel. Hindi ito isang ngiti ng pagbati, kundi isang ngiti ng pang-iinsulto. Tumingin siya sa mga security guard na nakaposte, malapit sa pinto, bago muling ibinalik ang tingin kay Sinag. "Ginang," sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw para marinig ng lahat. "Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Baka naman sa kabilang kalye ang hinahanap mo?" Yung mga nagbibigay ng ayuda. Nagtawanan ng ilang kliyente na nakarinig. Namula ang buong mukha ni Sinag. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Ang init ng hiya ay gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang leeg. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Niyuko niya ang kanyang ulo at hinawakan ng mas mahigpit ang kanyang bag. "Dito po ang account ko."
sabi niya. Sapat lang para marinig ng teller. Gusto ko lang pong kumuha ng pera. Tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan. Pera? Magkano naman ang kukunin mo? 20 pesos para sa pamasahe? Miguel, tama na yan. Saway ng isang mas matandang empleyado mula sa malayo. Ngunit hindi ito pinansin ng manager. Tumingin siya sa teller na si Miss Villanueva, na ngayon ay namumutla na sa takot at hiya para kay Sinag. Sige, tingnan mo nga ang account ng kliyente na to. Utos ni Miguel. Ang diin sa salitang kliyente ay puno ng panunuya. Tiyakin mong may natitira pa siyang 500 piso para hindi maklose siyang account niya. Sa huling salitang iyon, naramdaman ni Sinag ang isang bagay na pumutok sa loob niya. Hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Nakita niya sa mga mata ni Miguel ang parehong tingin na ibinigay sa kanya ng mundo sa loob ng maraming taon. Isang tingin na nagsasabing wala siyang halaga. Napilitang sumunod ang teller sa nanginginig na mga daliri. Tinipa niya ang pangalan ni Sinag Lazaro sa kanyang computer. Nag-click ang mouse at isang bagong screen ang lumitaw. Biglang natigilan ng teller. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka na parang nakakita ng multo. Tila nawalan ng kulay ang kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Tiningnan niya si Sinag, pagkatapos ay ang screen at muli si Sinag. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong gulat, takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Nakatayo si Miguel Sarmiento na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nasisiyahan siya sa palabas na ito. Ang kaunting drama sa umaga ay nakakabuhay ng dugo, lalo na kung siya ang may kontrol. Nakita niya ang hiya sa mukha ng babae, ang takot sa mga mata ng kanyang teller, at ang pagkaintriga sa mga mukha ng ibang kliyente. Ito ang kanyang kaharian. Sa Imperyo Bank, siya ang hari. Ngunit ang katahimikan ay nagsimulang humaba ng hindi normal. Ang pagkatulala ni Miss Villanueva ay hindi na mukhang simpleng pagkagulat. Ito ay tila isang malalim na pagkabigla na para bang ang computer screen sa harap niya ay nagpakita ng mukha ng kamatayan. Nagsimulang mawala ang nangisi ni Miguel. Ano na, Miss Villanueva? Tanong niya. May bahid ng pagkainip sa kanyang boses. Huwag mong sabihing naghang ang sistema dahil lang sa napakaliit na account? Hindi sumagot ang teller. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin at nakatitig kay Sinag. Nainis na si Miguel. Sa inis, humakbang siya palapit. Handa ng personal na pagalitan ng kanyang empleyado. Hayaan mong ako ang tumingin. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang mga mata niya ay napako sa monitor na itinutok sa kanya ng teller. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng bangko, ang bulungan, ang pag-click ng mga keyboard, ang tunog ng aircon, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Sa screen, sa ilalim ng pangalang Lazaro, Sinag, ay may isang numero. Isang numero na napakahaba na sa unang tingin ay inakala niyang isang error sa sistema. Ngunit habang tinititigan niya ito, unti-unting naging malinaw ang mga numero, ang mga kuwit na naghihiwalay sa bawat tatlong zero. PHP 100,000, 1,000, 100 bilyong piso. Hindi. Imposible. Baka may nagkamali. Baka nasisiraan na siya ng ulo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling idinilat. Umaasang maglalaho ang numero. Ngunit naroon pa rin ito. Malamig at hindi nagbabago. Tila tinatawanan ng kanyang kayabangan. Naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mamahalin niyang suit ay biglang parang kumikitid. Sinasakal siya. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Ang nakakabinging katahimikan na kanina lang ay kanyang sandata.
Ngayon ay tila isang malaking husgado na lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hinihintay ang kanyang susunod na galaw. At sa gitna ng lahat ng yon, nagsalita ang babaeng kanina lang ay kanyang hinamak. Ang boses ni Sinag ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng anumang emosyon. Tila hindi man lang siya naapektuhan ng kaguluhang nilikha niya. Gusto kong mag-withdraw ng 10 milyong piso, sabi niya, na para bang nag-o-order lang ng kape. Cash kung maaari. 10 milyon, 10 milyon. Ang halagang yon ay mas malaki pa sa kabuuang ipon niya sa buong buhay niya. At para sa babaeng ito, para kay Sinag, iyon ay barya lamang. Tila natauhan si Miguel. Ang takot, isang dalisay at matinding takot, ay biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Takot na mawalan ng trabaho, takot na mapahiya, takot sa babaeng nasa harap niya. Pipi, pasensya na po. Nanginginig niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang ginang na puno ng pang-aalipusta ay napalitan ng isang desperadong po. Nagmamadali siyang umikot sa counter at lumapit kay Sinag. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaintindihan, ma'am. Halika po, Ma'am Lazaro. Doon po tayo sa opisina ko para mas maasikaso ko po kayo ng maayos. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang lumabas ay isang pilit at nakakaawang pagngiwi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ikinukumpas niya ang daan patungo sa kanyang pribadong opisina. Bawat hakbang papalayo sa mata ng publiko ay isang maliit na ginhawa. Ngunit bawat hakbang kasama si Sinag ay parang paglalakad patungo sa kanyang sariling bitayan. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng kwarto ay mas matindi pa kaysa sa labas. Mabilis siyang nag-alok. Gusto niyo po ba ng tubig? Kape? Juice, ma'am? Umiling lang si Sinag at umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Ang lumang canvas bag ay inilagay niya sa kanyang kandungan. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Miguel ay hindi mapakali. Pinagpapawisan siya ng malapot. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang binitawan niya kanina. Ang bawat insulto ay parang isang punyal na ngayon ay nakatutok pabalik sa kanya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan. Pasensya na po talaga, Ma'am Lazaro. Muli niyang sinabi, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko po sinasadya. Maaari ko po bang malaman? Paano? Hindi niya matapos ang tanong. Paano naging bilyonaryo ang isang babaeng mukhang pulubi? Tumingin sa kanya si Sinag. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. At sa kanyang mga mata, may nakita si Miguel na hindi lang kalungkutan o galit, kundi isang bagay na mas malalim, isang bakas ng pamilyar na sakit. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Hindi mo na ba ako natatandaan, Miguel? Napanood ni Sinag ang pagguho ng mundo ni Miguel Sarmiento sa isang iglap. Ang tanong na binitawan niya ay hindi isang bomba, kundi isang simpleng susi na bumukas sa isang nakabaul na nakaraan. At sa pagbukas nito, lumabas ang isang multo na matagal nang kinalimutan ng lalaki. Ang multo ng kahapong siya mismo ang lumikha. Hindi mo na ba ako natatandaan, Miguel? Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakalutang sa ere ng malaking opisina. Nakita ni Sinag ang pagkunot ng noo ni Miguel, ang pagsisikap ng kanyang isip na halungkatin ang mga alaala. Tiningnan siya nito, hindi na bilang isang kliyenteng mayaman o isang pulubing naligaw, kundi bilang isang palaisipan. Pinag-aralan nito ang kanyang mukha, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi, ang isang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang kilay. At doon, sa isang kisap mata, nakita ito ni Sinag, ang pagkilala. Ang maskara ng pagiging profesional at pagkataranta ay biglang nabakbak.
Ang natira ay isang mukha ng purong pagkabigla at hindi makapaniwalang takot. Ang pangalang Ma'am Lazaro ay naglaho sa kanyang isipan at napalitan ito ng isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Sina? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang pait na lason. Sina? Ikaw ba yan? Tumango si Sinag, isang mabagal at sinadyang pagtango. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang pag-amin na yon ay mas malakas pa sa sampal. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng kanyang ipinahiya sa harap ng lahat, ay ang parehong babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Nalusaw si Miguel sa kinatatayuan niya. Napahakbang siya paatras, napasandal sa kanyang mamahaling mesa na para bang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Imposible. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Paano? Ang pera. Saan? Sa unang pagkakataon, nagsalita si Sinag nang may bahid ng emosyon, isang malamig at pagod na emosyon. Hindi lahat ng yaman ay ninanakaw, Miguel. Minsan, ibinibigay ito bilang pasasalamat. Ikinuwento niya ng maikli at walang paligoy-ligoy. Ang tungkol sa matandang negosyanteng si Mr. Tan na iniwan ng sarili nitong pamilya. Ang tungkol sa kung paano niya ito inalagaan sa mga huling taon ng buhay nito, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa awa. Nakita ni Mr. Tan sa kanya ang isang kabutihang loob na matagal na niyang hindi nakikita sa mundo. At bilang sukli, ipinama niya kay Sinag ang lahat ng kanyang pinaghirapan, isang imperyo na itinayo sa tiwala, hindi sa kasakiman. Habang nagsasalita si Sinag, ang bawat salita niya ay tila isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang bawat detalye ay isang paalala ng lahat ng prinsipyong tinalikuran niya. Iniwan niya si Sina dahil sa kahirapan para lamang malaman na ito ay nagkamit ng kayamanang hindi niya kayang abutin kahit sa kanyang pinakamasas wild na pangarap. At nakuha niya ito sa pamamagitan ng kabutihang loob na siya mismo ang tumapak-tapakan. Ang bigat ng lahat ng ito ay tuluyang nagpabagsak kay Miguel. Mula sa pagkakagulat, ang kanyang mukha ay nabalot ng desperasyon. At sa isang kilos na hindi inasahan ni Sinag, bigla itong lumuhod sa sahig na marmol. Sina, patawarin mo ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Sinag na para bang isang taong nalulunod na kumakapit sa kapirasong kahoy. Patawarin mo ko sa lahat, sa ginawa ko sa iyo noon, sa sinabi ko sa iyo kanina. Hindi ko alam. Sina, parang awa mo na. Tiningnan ni Sinag ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ito ang parehong lalaki na minsan niyang pinangarap makasama sa pagtanda. Ngayon, siya ay isang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan, basag at kahabag-habag. Ngunit wala ng awa na natitira sa puso ni Sinag. Ang sugat na iniwan nito ay masyadong malalim para maghilom sa isang pagluhod lamang. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang damit. Tumayo ka, Miguel. Utos niya. Ang boses ay walang init, walang galit. Malamig lang. Hindi ako naparito para sa paumanhin mo. Naparito ako para kuhanin ang pera ko. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kanyang kawalang pakialam. Mas gugustuhin pa ni Miguel na sinigawan siya, sinampal o minaliit. Ngunit ang pagtrato sa kanya na parang isang estranghero, isang simpleng empleyado na kailangang gawin ang trabaho nito, ay isang sampal na mas matindi pa. Sa gitna ng panginginig, tumayo si Miguel. Ipinatawag niya ang mga kinakailangang tauhan para iproseso ang 10 milyong pisong withdrawal. Inilatag niya ang mga papeles sa mesa sa harap ni Sinag. Kinuha ni Sinag ang ballpen. Ang kanyang kamay ay kalmado at ang kanyang pirma ay matatag. Sa kabilang banda, ang mga kamay ni Miguel ay nanginginig habang hawak ang mga dokumento.
Matapos ang transaksyon, tumayo na si Sinag. Hindi na siya muling tumingin kay Miguel. Naglakad siya patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat sa katahimikan. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya, ngunit hindi lumingon. Sana nahanap mo ang yaman na hinahanap mo, Miguel, sabi niya. At tuluyan nang lumabas, isinasara ang pinto at iniiwan ang lalaki sa loob ng gumuhong imperyo nito. Naiwang mag-isa si Miguel, nakatitig sa pintong isinara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang nakaraan ay bumalik para singilin siya. At ang kanyang hinaharap ay biglang naging isang malaking blangkong pader. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay nakakabingi, isang matalim na ingay sa katahimikan. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya, hello?" Isang magaspang at galit na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Sarmiento, nasaan na ang pera ko? Tapos na ang palugit mo." Ligtas na si Sinag sa loob ng sasakyang naghihintay sa kanya. Ang 10 milyong piso na nasa isang itim na briefcase sa tabi niya ay tila walang bigat. Hindi nito kayang pagaanin ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Imperyo Bank, nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na butil na sa simulay banayad, ngunit unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi sa mundo. Dumadaloy ang mga patak sa bintana ng sasakyan, ginagawang malabo ang tanawin ng syudad. Ngunit para kay Sinag, ang bawat patak ay isang paalala. Isang trigger sa mga alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon. Biglang bumalik sa kanya ang amoy ng pinakuluang noodles at ang init ng isang maliit, masikip na apartment. "Sina, dahan-dahan, mainit pa," natatawang sabi ng isang mas batang Miguel habang hinahanginan ng isang platong puno ng pansit canton. Nasa sahig sila ng kanilang inuupahang kwarto, nakaupo sa isang lumang banig. Iyon lang ang kaya nilang upuan, pero iyon na ang pinakamasayang hapagkainan sa buong mundo. "Gutom na ako sagot ng mas batang Sinag. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. "Ikaw kasi ang tagal mong umuwi." "Nag-overtime ako para may pambili tayo nito," sabi ni Miguel. Sabay turo sa 2 pakete ng noodles. Ipinakita niya ang 200 piso na natira sa sahod niya. At may sobra pa para sa sine bukas. Ang mga mata ni Sinag ay nagningning. Sa mundong puno ng kakulangan, ang simpleng pangako ng sine at pansit canton ay sapat na para maramdaman niyang siya na ang pinakamayamang babae. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang mga palad nito ay magaspang dahil sa trabaho. Ngunit ang hawak nito ay puno ng init at pangako. "Tandaan mo, Sina," bulong nito sa kanya, ang mga matay seryoso. "Balang araw, aalis tayo dito. Bibigyan kita ng bahay na may hardin. Kakain tayo sa mamahaling restaurant araw-araw. Pangako yan." Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Dahil noon, ang pag-ibig ni Miguel ang tanging yaman na meron siya. Ngunit ang mga pangako ay unti-unting napalitan ng mga reklamo. Ang dating masayang kainan ng pansit canton ay naging isang tahimik na hapunan. "Nakita ko na naman yung boss natin kanina," sabi ni Miguel isang gabi. Ang boses ay puno ng inggit. "Bagong kotse na naman. Tayo, hanggang ngayon, jeep pa rin." "Okay lang naman yun, Miguel. Ang importante, magkasama tayo," sagot ni Sinag, sinusubukang pagaanin ang loob nito. "Anong okay doon, Sina?" Biglang tumaas ang boses ni Miguel. "Pagod na kong maging mahirap. Pagod na kong tinitingnan ng mga tao na parang basura. Hindi mo ba naiintindihan yon? Iyon ang simula ng pagbabago." Nagsimula siyang umuwi ng gabi na. Laging may hawak na libro tungkol sa pagyaman,
Laging nagrereklamo tungkol sa kanilang sitwasyon. Ang dating pangarap na simple ay napalitan ng isang desperadong obsesyon sa pera. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabing umuulan din ng malakas, katulad ngayon. Nakatayo si Miguel sa may pinto. May daladalang isang maliit na bag. Si Sinag ay nakatayo sa gitna ng kwarto, basang-basa dahil sa paghabol sa kanya sa labas. "Saan ka pupunta?" tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa lamig at sakit. "Aalis na ako, Sina," sabi ni Miguel, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Hindi ko na kaya to. Ang pag-ibig, hindi yan nakakabusog. Hindi yan nakakabayad ng renta." "Miguel, wag mong gawin to." Pagmamakaawa ni Sinag. Ang mga luha ay humahalo. Nasa tubig ulan sa kanyang mukha. "Magtutulungan tayo. Kakayanin natin to." Umiling si Miguel. May kinuha siya mula sa maliit na kahon kung saan itinatago ni Sinag ang lahat ng kanyang ipon. Ang perang pinagpaguran niya sa paglalabada. Ang perang inilaan niya para sa kanilang kinabukasan. "Hihiramin ko muna to," sabi ni Miguel. Inilalagay ang pera sa kanyang bulsa. "Para sa puhunan. Para sa bagong simula. Babayaran din kita balang araw." "Wag, Miguel!" Yan na lang ang natitira sa tin. Ngunit hindi siya pinakinggan. Binuksan niya ang pinto. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. At ang mga salitang binitawan niya ang tuluyang pumatay sa puso ni Sinag. "Masyado kang simple para sa mga pangarap ko, Sina. Paalam." At umalis siya. Iniwan si Sinag na nakaluhod sa basang sahig. Umiiyak. Hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil sa pag-ibig na ipinagkait at sa pangakong napako, habang ang ulan sa labas ay tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na puso. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Pinahid niya ang luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Huminto na ang sasakyan sa tapat ng isang malaking gate. Nakauwi na siya. Ang sakit ng kahapon ay nandito pa rin. Sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod muli sa kalungkutan, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Malaya Ortiz. Ang kanyang matalik na kaibigan. Sinagot niya ito. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. "Hello, Laya. Sina, nasaan ka na? Okay ka lang ba?" Tanong ng nag-aalalang boses sa kabilang linya. "Tumawag sa akin yung abogado ni Mr. Tan. May mga importanteng dokumento raw tungkol sa Imperyo Bank na kailangan mong makita. Agad-agad." Isinara ni Miguel Sarmiento ang pinto ng kanyang marangyang condominium unit. Ang katahimikan ang sumalubong sa kanya, isang katahimikang mas maingay pa sa banta ng taong tumawag sa kanya kanina. Tiningnan niya ang paligid. Ang malapad na bintanang salamin, natanaw ang buong syudad, ang mga disenyador na muebles, ang mamahaling abstract painting sa pader. Lahat ng ito ay simbolo ng tagumpay na pinaghirapan niyang abutin. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga pader ng isang magarang kulungan. Huminga siya ng malalim, ngunit tila walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang mukha ni Sinag, ang mukha ng babaeng hinamak niya, at ang multo ng kanyang nakaraan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. At kasabay nito, ang magaspang na boses ng kanyang pinagkakautangan. "Tapos na ang palugit mo." Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, hinablot niya ang isang mamahaling vase na gawa sa porselana mula sa ibabaw ng isang mesa at malakas itong inihagis sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Ngunit hindi nito kayang tabunan ang ingay sa loob ng kanyang ulo. Napaluhod siya sa sahig, napasabunot sa sarili niyang buhok. "Anong gagawin ko?
Anong gagawin ko? Paulit-ulit niyang bulong. Tapos na siya. Alam niya yon. Ang kanyang karera, ang kanyang pangalan, ang lahat ng pinaghirapan niya ay maglalaho na parang bula. Sa gitna ng kanyang pagkasira, may isang bagay siyang naisip. Isang maliit at desperadong sinag ng pag-asa. Si Sina. Ang kanyang Sina na ngayon ay isang bilyonaryo. Kung may isang taong makakatulong sa kanya, iyon ay si Sina. Ang pagmamahal nito sa kanya noon, baka may natitira pa. Baka sa likod ng malamig na mga matang yun kanina, ay may kaunting awa pang natitira para sa kanya. Kailangan niyang subukan. Ito na lang ang natitira niyang baraha. Nagmamadali siyang bumagsak sa kanyang malambot na sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang gallery. Doon, sa isang folder na may pangalang luma, ay naroon pa rin sila. Ang mga litratong matagal na niyang hindi tinitingnan. Isang litrato nila sa isang simpleng perya, parehong nakangiti habang hawak ang isang malaking stuffed toy. Isa pang litrato na natutulog si Sinag sa kanyang balikat habang nasa loob sila ng jeep. Ang kanyang mga ngiti noon ay totoo. Ang kanilang kaligayahan ay simple, ngunit totoo. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Anong pinakawalan ko? Ngunit hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para kumilos. Kailangan niyang hanapin si Sinag. Ngayon din, nagbihis siya ng mabilis at lumabas. Ang una niyang pinuntahan ay ang luma nilang lugar, ang masikip na eskinita kung saan dati nakatayo ang kanilang inuupahang apartment. Ngunit wala na ito. Isang mataas na gusali na ang nakatayo doon. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan sa paligid, ngunit wala ni isa man ang nakakaalala sa isang babaeng nagngangalang Sinag Lazaro. Para siyang isang multo na binura na ng panahon. Habang tumatakbo ang oras, lalong lumalaki ang kanyang pagkataranta. Saan siya hahanapin? Paano? At doon pumasok ang isang madilim na ideya. Gagamitin niya ang kapangyarihan na malapit nang mawala sa kanya. Bilang branch manager, may access pa rin siya sa ilang impormasyon. Isang huling pag-abuso sa kanyang posisyon. Bumalik siya sa kanyang kotse at tumawag sa isang pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa bangko. Gumawa ng isang palusot tungkol sa isang mahalagang dokumento na kailangang ihatid. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng kaba, nakuha niya ang kailangan niya. Ang address ni Sinag Lazaro. Isang address sa isa sa pinakamayaman at eksklusibong subdivision sa bansa. Hindi na siya nagsayang ng oras. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, ang kanyang puso ay kumakarera, kasabay ng makina. Pagdating niya sa lugar, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang dambuhalang gate na bakal ang bumungad sa kanya, at sa likod nito ay isang mansyon na tila palasyo. Napapalibutan ito ng mataas na pader. Isang kuta na naghihiwalay kay Sinag mula sa mundong dati niyang ginagalawan at mula sa mga taong tulad niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang buzzer sa tabi ng gate. Ang tunog niyon ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Naghintay siya. Bawat segundo ay parang isang oras. Inayos niya ang kanyang damit, pinunasan ang pawis sa kanyang noo, at inihanda ang kanyang sarili. Inihanda niya ang mga salitang sasabihin, ang mga luhang handa niyang ipakita, ang pagsusumamong gagawin niya. Ilang sandali pa, narinig niya ang isang mahinang tunog. Ang lock ng gate ay bumukas. Dahan-dahan itong gumalaw na may kasamang mahinang langit-ngit. Unti-unting inilalantad ang daan papasok. Isang babaeng hindi niya kilala ang nakatayo roon. Matikas ang tindig nito, nakasuot ng simpleng bestida at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay hindi mapanuri, kundi mapanghusga. Naghanda si Miguel na magsalita,
Itanong kung nasaan si Sinag, ngunit naunahan siya ng babae. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong nito. Ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng pagbati. Pagpasok ni Sinag sa kanyang bahay, ang katahimikan ng malawak na foyer ay tila isang yakap kumpara sa kaguluhan sa kanyang isipan. Ang mansyon ni Mr. Tan ay naging kanlungan niya, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa itong ginintuang hawla na nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang bagong buhay. Hindi nagtagal, dumating si Malaya. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at pag-aalala. Sina? Anong nangyari? Nakita ko ang hitsura mo pag-alis kanina. Alam kong may mali. Bago pa man makasagot si Sinag, niyakap siya ng mahigpit ng kaibigan. Sa yakap na yon, gumaan ng kaunti ang pasan ni Sinag. Nakita ko siya, Laya, bulong ni Sinag. Si Miguel. Napabitaw si Malaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang walang hiya. Anong ginawa niya sa'yo? At ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang pangmamaliit, ang pagpapahiya, ang pagkagulat sa mukha ni Miguel nang malaman nito ang katotohanan. Habang nakikinig, lalong tumitindi ang galit sa mukha ni Malaya. Hayop siya. Matapos kanyang iwan na parang basahan, may lakas pa siya ng loob na ganunin ka? Sana pala sinampal mo o pinatalsik mo agad. Hindi ko magawa, mahinang sagot ni Sinag. Biglang tumigil sa pag-ikot-ikot si Malaya. Teka, may hindi ka pa pala alam? Kanina, bago ka dumating, may nag-doorbell, akala ko yung delivery. Pagbukas ko ng gate, huminga siya ng malalim. Nandoon siya, Sina. Si Miguel Sarmiento. Nakatayo sa labas ng gate natin na parang basang sisiyo. Natigilan si Sinag. Anong ginawa niya dito? Hinanap ka. Ang sabi ko, anong kailangan mo sa kanya? Ang sagot ba naman, kailangan daw kayong mag-usap. Halos lumuhod na sa harapan ko. Nagmamakaawa. Kitang-kita ko, Sina. Hindi yon pagsisisi. Yun ay takot. Desperado ang gagong yon. Pinalayas ko siya, syempre. Sinabi kong uwag na siyang magpapakita pa. Ang balita ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Sinag. Ang lalaking minsang nag-iwan sa kanya dahil sa tingin nito'y wala siyang halaga, ngayon ay desperadong humahanap sa kanya. Ang mundo ay tunay ngang mapaglaro. Sakto namang dumating ang abogado ni Mr. Tan, si Attorney De Leon, isang matandang lalaki na may malalim na boses at mga matang puno ng respeto. Ma'am Sinag, salamat sa pagpapaunlak ninyo. Gaya ng napag-usapan sa telepono, may mga bagay po tayong kailangang linawin. Inilatag ni Attorney De Leon ang isang salansan ng makakapal na dokumento sa ibabaw ng glass table sa kanilang sala. Ito po ang kabuuan ng mga assets na ipinamana sa inyo ni Don Tan. Itinuro niya ang isang particular na folder. At ito po ang pinakamahalaga sa ngayon. Binuksan ito ni Sinag. Ang nakasulat ay mga pangalan ng kumpanya, stock certificates, at mga numero na hindi niya lubos maintindihan. Gaya po ng alam ninyo, paliwanag ng abogado, si Don Tan ay isang matalinong mamumuhunan at isa sa kanyang pinakamalaking investment ay sa sektor ng pagbabangko, partikular na sa huminto ito saglit para sa epekto. Imperyo Bank. Nagkatinginan sina Sinag at Malaya. Ayon sa mga dokumentong ito, Ma'am Sinag, kayo po ang nagmamay-ari ng 35% ng kabuuang shares ng Imperyo Bank. Ito po ang pinakamalaking single-person share sa buong kumpanya. Pakiramdam ni Sinag ay biglang naging napakabigat ng mga papel sa kanyang kamay. Ang boses ng abogado ay tila nanggagaling sa malayo, habang dahan-dahang lumilinaw sa kanyang isip ang ibig sabihin ng lahat. Nagpatuloy ang abogado. Hindi ka lang isang high-profile depositor, Ma'am Sinag. Sa mata ng batas at ng korporasyon, isa ka sa mga may-ari. Mayroon kang karapatan sa isang pwesto sa Board of Directors. Ang iyong boto at desisyon ay may kapangyarihang magpabago sa direksyon
at mag-alis ng mga taong hindi karapat-dapat sa kanilang posisyon. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na kulog. Napatingin si Sinag sa malayo. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ang kapangyarihan. Ito pala ang tunay na kapangyarihan. Hindi lang ang perang kayang i-withdraw, kundi ang kakayahang magdikta sa kapalaran ng mismong institusyon na humamamak sa kanya. Matapos umalis ng abogado, tiningnan ni Malaya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sina, naririnig mo ba yon? Ito na. Ito na ang pagkakataon mo. Hawak mo siya sa leeg. Pwede mo siyang ipatanggal sa isang salita mo lang. Ipakita mo sa kanya kung sino ang sinayang niya. Pagsisihin mo siya habang buhay. Ngunit hindi kumibo si Sinag. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na mesa sa gilid, kung saan nakatayo ang isang naka-frame na litrato ni Mr. Tan, nakangiti. Hinaplos niya ang malamig na salamin. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng matanda isang araw. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, Hija. Hindi para maghiganti sa mundo, kundi para patunayan na ang kabutihan ay may gantimpala. Ang paghihiganti ay madali. Iyon ang gusto ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit ang paghihiganti ba? Ang maghihilom sa sugat? O lalo lang itong magpapadugo? Humarap siya kay Malaya at sa unang pagkakataon sa buong araw na yon, isang matatag na determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan si Attorney De Leon. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. May kailangan po ako sa inyo. Gusto kong makuha ang kumpletong report ng lahat ng malalaking loan at internal activities ng branch na pinamumunuan ni Mr. Miguel Sarmiento as soon as possible. Ang pagmamaneho ni Miguel palayo sa mansyon ni Sinag ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat salita ng babaeng humarang sa kanya sa gate, si Malaya, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Huwag ka nang magpapakita pa. Isinara na ang pinto. Wala nang daan pabalik. Ang huling sinag ng pag-asa na kinapitan niya ay tuluyan nang namatay. Pagdating niya sa kanyang opisina sa Imperio Bank, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang teritoryo. Ang mga ngiti at pagbati ng mga empleyado na dati nagpapataba sa kanyang puso ay ngayon tila mga pangungutya. Hindi nila alam na ang branch manager na tinitingala nila ay isang taong malapit ng malunod. Umupo siya sa kanyang malambot na swivel chair, ngunit hindi niya mahanap ang dating kumpiyansa. Tinitigan niya ang kanyang computer, nag-iisip kung anong susunod na hakbang. At doon, isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject line pa lang ay nagpatindig na ng balahibo sa kanyang batok. Urgent. Notice of Internal Audit. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang email ay galing sa head office. Isang formal na anunsyo na magkakaroon ng isang biglaang unusual internal review. Sa kanyang branch, epektibo agad. Kinakailangan ang kanyang full compliance and cooperation. Isang patak ng malamig na pawis ang gumuhit mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang panga. Audit. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Hindi ito routine. Ito ay isang investigasyon. May naamoy silang mali. At alam ni Miguel na sa oras na simulan nilang halongkatin ang mga papeles, sa oras na suriin nila ang bawat transaksyon, makikita nila ang lahat. Ang mga maliliit na pandaraya, ang mga pautang na may questionableng kolateral, ang mga desperadong kilos na ginawa niya para pagtakpan ang kanyang mga pagkalugi sa sugal at maling investments. Tapos na ang laro. Habang nakatitig siya sa screen, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang numero ng kanyang demonyo. Ang kanyang pinagkakautangan.
Nanginginig niyang sinagot ito. Sarmiento! Sigaw ng magaspang na boses sa kabilang linya. Nasaan na ang pera ko? Akala mo ba nakalimutan na kita? Kailangan ko pa ng oras. Pakiusap ni Miguel. Ang boses ay halos isang bulong. Tumawa ang lalaki. Isang tawang nakakakilabot. Oras? Tapos na ang oras mo. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng inspirasyon. Alam mo ba, napakaganda pala ng probinsya ninyo. At ang nanay mo, napakabait. Nagtitinda pa rin pala siya ng kakanin sa palengke tuwing umaga. Nanigas si Miguel. Tila isang blok ng yelo ang ipinasok sa kanyang sikmura. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng takot at galit. Bayaran mo ako bago matapos ang linggong ito. O baka sa susunod na pagbisita ko sa nanay mo, hindi nakakanin ang bilhin ko. Click! Ibinaba na ng lalaki ang tawag. Ibinagsak ni Miguel ang telepono sa kanyang mesa. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas primal. Ang desperasyon ng isang hayop na nasukol. Ang audit. Ang utang. Ang banta sa kanyang ina. Ang lahat ay nagsasara sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Kaya gagawa siya ng sarili niyang daan palabas. Isang madilim at mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling malaking sugal. Kung mahuhuli siya, habang buhay siyang mabubulok sa kulungan. Ngunit kung magtatagumpay siya, makakabayad siya ng utang, makakatakas, at makakapagsimula muli sa ibang bansa. Naghintay siya hanggang sa mag-alisan na ang lahat ng empleyado. Naghintay siya hanggang sa ang tanging ilaw na lang sa buong palapag ay ang nagmumula sa kanyang opisina. Sa katahimikan ng gabi, umupo siya sa harap ng kanyang computer, hindi na bilang isang branch manager, kundi bilang isang kriminal. Binuksan niya ang sistema ng bangko, ginagamit ang kanyang access para gumawa ng isang pekeng account, isang pekeng pagkakakilanlan. Gagawa siya ng isang ghost loan, isang malaking pautang sa isang taong hindi naman umiiral. Ililipat niya ang pera sa iba't ibang account bago ito tuluyang mapunta sa isang offshore account na matagal na niyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Ang kanyang isip ay matalas at nakapokus. Bawat click ng mouse, bawat pekeng dokumentong ina-upload niya ay isang hakbang palayo sa pagkakakulong. Nang matapos niya ang lahat, huminto siya sandali. Tumingin siya sa bintana at nakita ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin. Ang taong nakatingin pabalik sa kanya ay pagod, desperado, at may mga matang puno ng takot. Hindi na niya kilala ang sarili. Ito na ba siya? Ang lalaking minsan ay nangarap lang ng magandang buhay para sa kanyang sarili at para kay Sina. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Wala nang panahon para sa pagsisisi. Sa isang huling, nanginginig na pag-click, inaprubahan niya ang loan. Sinimulan niyang ilipat ang 50 milyong piso. Habang pinapanood niya ang progress bar na dahan-dahang napupuno, ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Transaction successful. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Nagawa niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Mula kay Sinag. Ang mensahe ay simple, ngunit nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kailangan nating mag-usap. Magkita tayo sa dati nating kapihan. Ikaw lang mag-isa. Ang amoy ng bagong giling na kape at lumang kahoy. Ito ang amoy ng lumang kapihan na minsang naging mundo para sa kanila ni Miguel. Walang nagbago sa lugar. Ang mga mesa at silya na gawa sa Nara ay naroon pa rin. Ang mga kupas na larawan ng lumang Maynila ay nakasabit pa rin sa pader. Ngunit para kay Sinag, ang lahat ay iba na.
Umupo siya sa kanilang paboritong pwesto, ang mesang nasa tabi ng bintana, kung saan dati nilang pinapanood ang pagdaan ng mga tao habang nangangarap. Ngayon, nag-iisa siyang nakaupo. Hawak ang isang tasang mainit na tsokolate. Naghihintay sa lalaking sumira sa lahat ng pangarap na yon. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng kapihan. Pumasok si Miguel. Ang dating kumpiyansa sa kanyang paglakad ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na bumabagay sa gusot niyang mukha at sa mga mata niyang puno ng pagod at kaba. Nakita niya si Sinag at sa isang iglap, isang emosyon ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha. Isang desperadong pag-asa. Lumapit siya at umupo sa silyang nasa tapat niya. "Sina," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Sinusubukang ibalik ang dating init. "Salamat sa pagtawag mo. Akala ko ayaw mo na akong makita." Hindi nagsalita si Sinag. Tiningnan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang katahimikang ito ay lalong nagpabalisa kay Miguel. "Look, Sina, tungkol sa nangyari sa bangko at sa lahat ng nangyari noon, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko." Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera, sa ambisyon. Iniwan kita. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kung mababalik ko lang ang oras, Sina. Kung mababalik ko lang." Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ito ang eksenang pinraktis niya sa kanyang isipan. Ang pag-amin, ang pagluhod, ang paghingi ng tawad. Umaasa siyang sa pamamagitan nito, makikita niyang muli ang babaeng minsan ay gagawin ang lahat para sa kanya. "Bawat gabi, pinagsisisihan ko ang pag-iwan ko sa'yo," patuloy niya. "Kung may paraan lang para maitama ko ang lahat, tulungan mo ako, Sina. Parang awa mo na. May mga problema ako, malalaking problema. Ikaw lang ang makakatulong sa akin." Humigop si Sinag mula sa kanyang tasa bago ito maingat na ibinaba. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging gabi. "Tapos ka na." Natigilan si Miguel. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. "Hindi ka humihingi ng tawad dahil nasaktan mo ako, Miguel," sabi ni Sinag. Tinititigan siya ng diretso sa mata na para bang binabasa ang pinakatago-tago niyang mga lihim. "Humihingi ka ng tawad dahil natatakot ka para sa sarili mo." Isang sampal na hindi gumamit ng kamay. Ang mga salita ni Sinag ay tumagos sa lahat ng kasinungalingan ni Miguel at sinaksak ang desperadong katotohanan sa loob niya. Hindi totoo yan," tanggi niya. Ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng lakas. "Huwag na tayong maglokohan pa," sabi ni Sinag. Alam kong lubog ka sa utang at alam kong may ginawa kang isang malaking pagkakamali kaninang gabi sa bangko." Ang mukha ni Miguel ay biglang namutla na parang papel. Ang huling kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Paano? Paano niya nalaman? Ang ghost loan. Ang 50 milyon. Imposible. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pilit niyang itinanggi. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay sumuko na sa katotohanan. "Isang ghost loan, Miguel? 50 milyong piso? Ganyan ka na ba kadesperado?" tanong ni Sinag. Bawat salita ay isang patunay na alam niya ang lahat. "Nakalimutan mo yata. Ang perang ninakaw mo ay pera ko." Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Miguel. Ang pag-arte, ang mga luha, ang mga pagsusuma mo, lahat ay nawalan ng silbi. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Nahuli na siya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi pinansin ni Sinag ang kanyang tanong. "Naparito ako para bigyan ka ng isang huling pagkakataon, Miguel. Para sa alaala.
ng lalaking minsan kong minahal. Bago pa malaman ng lahat, bago pa tuluyang masira ang buhay mo, binibigyan kita ng pagkakataong itama ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pumunta ka sa head office bukas ng umaga. Aminin mo ang lahat. Ang ghost loan. Ang lahat ng ginawa mo. Isauli mo ang pera. Kung gagawin mo yan, sisiguraduhin kong pakikinggan ka nila. Marahil may kaunting habag pang maibibigay sa iyo ang batas. Pagkakataon. Binibigyan siya ni Sinag ng 100, palabas na hindi niya inaasahan. Ngunit para kay Miguel, ang daang yon ay kapareho lang ng kamatayan. Umamin, magpakulong, mawala ang lahat. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang mapait at puno ng kabaliwan. Umamin, para ano? Para mabulok sa kulungan habang ikaw nagpapakasa sa sabilyones mo? Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at inggit. Madali lang para sa iyo na sabihin, yan Sina, kasi nasa itaas ka na. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng nasa ibaba, ng nasusukol, ng walang matakbuhan. Tiningnan niya si Sinag na may bagong pagkamuhi. Akala mo kung sino kang santa? Hindi ako aamin. Hindi ako susuko. Kung babagsak ako, isasama kita. Sa huling mga salitang yon, tinalikuran niya si Sinag at mabilis na naglakad palabas ng kapihan. Iniiwan ang usok ng kanyang galit. Naiwan si Sinag na nakaupo. Nakatingin sa tasang ngayon ay malamig na. Isang butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan, ang tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa ibabaw ng mesa. Ang huling pagkakataon ay ibinigay na at tinanggihan na ito. Ang galit ang nagtulak kay Miguel Sarmiento palabas ng kapihan. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pagsunog sa tulay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Wala nang Sina. Wala nang pag-asa sa awa. Ang tanging natitira na lang ay ang takbuhan. Kung babagsak ako, isasama kita. Ang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang desperadong banta na alam niyang wala namang bigat. Ang tanging magagawa niya ngayon ay iligtas ang sarili. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang plano ay simple at mapanganib. Kailangan niyang makuha ang pera bago pa man ito ma-freeze ng bangko. Kailangan niyang makatakas bago pa man mag-umaga. Pinaharurot niya ang sasakyan. Tinatahak ang daan patungo sa isang branch ng ibang bangko kung saan niya unang inilipat ang isang bahagi ng pera. Ito ang unang hakbang. I-convert ang electronic money sa cash at foreign currency. Kailangan niya ng paunang pondo para sa kanyang pagtakas. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang kanyang kontak na tutulong sa kanyang pag-alis sa bansa. Ngunit walang sumasagot. Tanging ang walang katapusang pagring lang ang kanyang naririnig, na lalong nagpapatindi sa tibok ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa bangko, ipinarada niya ang sasakyan ng padaskol. Mabilis siyang pumasok sa loob. May iilang tao pa sa loob, naghihintay sa kanilang transaksyon. Pumila siya sa ATM. Ipinasok ang card na konektado sa account kung saan niya nilagay ang pera. Inilagay niya ang kanyang PIN. Nag-request siya ng maximum withdrawal. Naghintay siya sa tunog ng pagbibilang ng pera. Ngunit sa halip, isang maikling, matinis na tunog ang lumabas at isang mensahe ang lumitaw sa screen. Transaction cannot be processed. Please contact your bank. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Sinubukan niya ulit. Parehong mensahe. Sinubukan niya sa kabilang makina. Ganoon pa rin. Hindi maaari. Bulong niya. Masyadong mabilis. Paanong? Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Nagmamadali siyang lumabas ng bangko. Ang mga mata ng mga tao ay nakasunod sa kanya. Kailangan niyang subukan ang pangunahing account.
Kailangan niyang subukang ilipat ang natitirang pondo sa ibang paraan. Habang tumatakbo pabalik sa kanyang kotse, nagring ang kanyang telepono. Isang numero mula sa head office, ang numero ng kanyang pinakaboss, ang regional director. Nanginginig niyang sinagot ito. Sarmiento, ang boses sa kabilang linya ay malamig at matigas na parang bakal. Nasaan ka? May mga bisita ka dito sa opisina mo. Mga investigador mula sa Anti-Fraud Division. Pinapatawag ka nila. Ngayon din. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pa. Ibinaba niya ang tawag. Alam na nila. Tapos na ang lahat. Ang galit ay napalitan ng purong hindi na napipigilang sindak. Ang tanging nasa isip na lang niya ay tumakas. Bahala na ang pera. Kailangan niyang makalayo. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Ngunit bago pa man niya maiatras ito, isang itim na van ang humarang sa kanyang likuran. At isang sedan naman ang humarang sa kanyang harapan. Bumukas ang mga pinto. Lumabas ang mga lalaking nakasuot ng barong, ang security personnel ng Imperio Bank. At kasama nila, 2 unipormadong pulis. Kinatok nila ang bintana ng kanyang kotse. Mr. Sarmiento, sumama po kayo sa amin ng maayos. Wala na siyang magawa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Isang senyales ng pagsuko. Pinababa siya sa sasakyan. Pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang malamig na metal sa kanyang pulso ay isang pisikal na simbolo ng kanyang katapusan. Habang isinasakay siya sa van, tila nag-slow motion ang lahat. Dinala nila siya pabalik sa Imperio Bank, sa mismong gusali kung saan minsan siyang naging hari. Ipinasok siya sa main entrance, ang parehong pinto kung saan niya ipinahiya si Sinag. Ngayon, siya naman ang nakayuko. Siya naman ang sentro ng atensyon. Ang lahat ng empleyado, ang mga taong dati takot at gumagalang sa kanya, ay nakatingin. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong gulat, awa at panghuhusga. Ang bulungan ay tila isang malaking alon na gustong lumamon sa kanya. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig na yon patungo sa elevator ay isang martsa ng kahihiyan. Habang naglalakad siya, napadako ang kanyang tingin sa isang sulok malapit sa entrance at nakita niya ito. Nakatayo roon si Sinag. Nakatayo siya sa dilim, malayo sa mga ilaw, na para bang isang anino. Hindi siya nakangiti. Hindi siya mukhang nagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galak o paghihiganti. Ang nakita ni Miguel sa mga mata ni Sinag ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa puot. Nakita niya ang awa, isang malalim at nakakalunod na awa, isang bihag na tingin para sa lalaking minsang nangako sa kanya ng mundo. Ngunit ngayon ay wala nang maiaalok, kundi ang mga pira-piraso ng kanyang nawasak na kaharian. Ilang araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa pandaraya sa Imperio Bank ay kumalat na parang apoy. Ngunit pinanatili ni Sinag ang kanyang distansya mula sa lahat ng ingay. Ang kanyang pangalan ay maingat na inilihim ng mga awtoridad sa tulong na rin ni Attorney De Leon. Ngunit alam niyang may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pagtatagpi sa nakaraan bago niya ito tuluyang talikuran. Ang pasilyo ng istasyon ng pulis ay malamig at amoy disinfectant. Bawat hakbang ni Sinag sa sahig na semento ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na malayong-malayo sa malambot na karpet ng kanyang mansyon o sa makintab na marmol ng bangko. Dito, ang lahat ay hubad sa anumang uri ng karangyaan. Dito, ang lahat ay pantay-pantay sa mata ng batas. Dinala siya ng isang pulis sa isang maliit na kwarto, ang interrogation room. May isang mesang metal sa gitna at 2 silya. Ang ilaw mula sa isang fluorescent lamp sa itaas ay malupit at walang awa. Nakaupo na sa isa sa mga silya si Miguel, nakatalikod sa pinto. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, hindi siya lumingon. Ang mga balikat niya ay bagsak
Ang tingin ay nakapako sa sahig na para bang ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang likod. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang dating makisig at aroganteng branch manager ay wala na. Ang natira ay isang lalaking basag, pagod at talunan. Pumasok si Sinag at umupo sa silyang nasa tapat niya. Nanatili ang katahimikan sa loob ng halos 1 minuto. Tanging ang mahinang ugong ng bentilador ang maririnig. Sa wakas, nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay magaspang at halos isang bulong. Bakit? Bakit ka pa naparito, Sina? Tanong din niya. Hindi pa rin tumitingin. Para makita kung gaano ako kabagsak? O sige, tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. May bahid pa rin ng sisi sa kanyang boses, ngunit wala na itong bigat. Ito ay ang huling pagtatanggol ng isang taong wala nang maipaglalaban pa. Tinitigan siya ni Sinag, hindi gumanti sa kanyang akusasyon. Hindi ako ang gumawa niyan sa'yo, Miguel. Mahinahon niyang sagot. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ang simpleng katotohanan sa mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na tuluyang gumiba sa natitirang pader ni Miguel. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang kanyang mga mata nang walang pagkukunwari, walang galit, walang kasakiman. Ang nakita niya ay isang malalim at nakalulunod na kawalan. Alam ko, umamin siya. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang mga luha na hindi niya magawang ilabas sa loob ng ilang araw ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Alam ko, mula pa sa simula, ako ang may kasalanan sa lahat. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nanggagaling sa tanloob ng isang nagsisising kaluluwa. Noong bata pa ako, Sina, nakita ko kung paano naghirap ang mga magulang ko. Nakita ko kung paano sila tiningnan ng ibang tao. Sinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad nila. Ang takot na maging mahirap, kinain nito ang buong pagkatao ko. Naging halimaw ako dahil sa takot na yon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesang metal. Kaya noong iniwan kita at kinuha ko ang pera mo, sa isip ko noon, para yon sa atin, na kapag yumaman ako, babalikan kita. Pero habang tumatagal, nakalimutan na kita. Nakalimutan ko na ang dahilan. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang pera, ang kapangyarihan, ang paghanga ng ibang tao. Isang luha ang tuluyan nang pumatak mula sa kanyang mata. Pero lahat yun, walang laman, walang kwenta. Muli siyang tumingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ako binigyan ng pagkakataon sa kapihan? Alam mong hindi ko yon tatanggapin. Bakit mo pa rin ginawa? Ito na ang tanong na hinihintay ni Sinag. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Dahil ang Sina na minahal mo noon at ang lalaking nagmahal sa kanya ay karapat-dapat sa pagkakataong yon. Paliwanag niya. Ang kanyang boses ay malumaday. Ginawa ko yon. Hindi para sa branch manager ng Imperio Bank. Ginawa ko yon para sa Miguel, na kasama kong kumain ng pancit canton sa sahig. Para sa lalaking nangarap na bigyan ako ng isang hardin. Ginawa ko yon dahil gusto kong maniwala na sa isang sulok ng puso mo, naroon pa rin siya. Sa mga salitang yon, tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Miguel. Hindi na niya ito pinigilan. Humagulgol siya na parang isang bata. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa sakit ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Sinag sa gitna ng lahat ng kanyang kasamaan ay ang pinakamatinding parusa sa lahat. Naghintay si Sinag hanggang sa humupa ang kanyang pag-iyak. Nang sa wakas ay tumigil na ito, tumayo na si Sinag, tapos na ang kanilang usapan.
Ang batas na ang bahalang humusga sa'yo, Miguel, sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto. Marahil ay magbabayad ka sa loob ng mahabang panahon. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Pero para sa akin, sa sakit na idinulot mo sa puso ko, pinapatawad na kita. At sa huling mga salitang yon, lumabas siya ng kwarto, isinasara ang pinto, hindi lang sa kanyang nakaraan, kundi sa isang kabanata ng kanyang buhay na sa wakas ay nagkaroon na ng tunay na katapusan. Ang silid ay puno ng mga nagkikislapang ilaw ng kamera at mahinang bulungan ng mga mamamahayag. Ang hangin ay siksik sa pag-aabang. Sa loob ng ilang araw, ang pangalan ni Sinag Lazaro ay naging isang misteryo sa mundo ng negosyo. Ang hindi kilalang babae na biglang nagkaroon ng malaking kapangyarihan sa isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. At ngayon, sa unang pagkakataon, haharap siya sa publiko. Nakatayo si Sinag sa likod ng entablado, katabi si Malaya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang anumang alahas, maliban sa isang maliit na kwintas na bigay sa kanya ni Mr. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Hindi siya mukhang isang bilyonaryo o isang makapangyarihang corporate player. Mukha siyang payapa. "Handa ka na ba?" tanong ni Malaya. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kaibigan. Tumango si Sinag. Isang maliit ngunit matatag na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Handa na." Tinawag na ang kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim at lumakad palabas patungo sa podium. Agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na flash ng kamera, ngunit hindi siya nasilaw. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Walang bakas ng kaba. Wala na ang babaeng yumuyuko sa Imperyo Bank. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay isang leader. Inayos niya ang mikropono. Naghintay siya hanggang sa humupa ang ingay. At nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong silid. "Magandang umaga po sa inyong lahat," panimula niya. "Marahil marami sa inyo ang nagtatanong kung sino ako at kung bakit ako naririto ngayon. Ang kwento ko po ay hindi naiiba sa kwento ng marami sa ating mga kababayan. Lumaki po ako sa hirap, nangarap, nagtrabaho, at naranasan ko pong husgahan base sa aking panlabas na anyo." Tumingin siya sa mga mukha ng mga reporter, isa-isa. "Naranasan ko pong maliitin dahil lang sa suot kong damit. Naranasan ko pong maramdaman na ako'y hindi kabilang. Alam ko po ang pakiramdam ng maging invisible sa isang mundong ang tanging tinitingnan ay ang kinang ng salapi." Ikinuwento niya ang kanyang karanasan nang hindi binabanggit ang pangalan ni Miguel o ang eksaktong detalye ng pandaraya. Ikinuwento niya ito hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang saksi sa isang katotohanang panlipunan. "Dahil sa kabutihan ng isang taong nagtiwala sa akin, nabago po ang aking kapalaran," pagpapatuloy niya. "At sa pagbabagong yon, marami ang nag-aakala na ang susunod kong hakbang ay ang gamitin ang kapangyarihang ito para sa pansariling interes, para maghiganti, o para pamunuan ng Imperyo Bank." Huminto siya sandali, hinahayaan ang mga salitang iyon na magkaroon ng bigat. "Ngunit hindi po iyon ang dahilan kung bakit ako naririto," idineklara niya. "Ngayong araw, formal ko pong ipinapahayag na hindi ko gagamitin ang aking posisyon para kontrolin ang Imperyo Bank. Sa halip, ang malaking bahagi ng yaman at shares na ipinagkatiwala sa akin ay gagamitin ko para bumuo ng isang pundasyon." Isang mahinang bulungan ng pagkagulat ang maririnig sa buong silid. "Itatatag ko po ang Sinag Pag-asa Foundation," anunsyo niya. Ang kanyang boses ay napuno ng bagong sigla at layunin. Isang pundasyon na ang tanging misyon
ay ang tulungan ng mga taong tulad ko noon ay may pangarap ngunit walang oportunidad. Magbibigay po kami ng mga scholarship para sa mga batang hindi kayang mag-aral. Magbibigay po kami ng puhunan para sa mga maliliit na negosyanteng may magagandang ideya. At tutulungan po namin ang mga taong nadapa at nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Malaya sa gitna ng mga tao. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng paghanga at pagmamalaki. Ang kaibigan niya, na minsan niyang gustong itulak sa paghihiganti, ay pinili ang isang landas na mas mataas at mas makabuluhan. Dahil naniniwala po ako, pagtatapos ni Sinag, na ang tunay na halaga ng yaman ay hindi kung gaano karami ang kaya mong ipunin, kundi kung gaano karami ang kaya mong ibahagi. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi para mang-api, kundi para mag-angat ng iba. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon ng palakpakan. Sunod-sunod ang pagtaas ng kamay ng mga reporter. "Ma'am Sinag! Ma'am Sinag!" Tumuro si Sinag sa isang babaeng reporter sa unahan. "Ma'am, napakaganda po ng inyong layunin," sabi ng reporter. "Ngunit may isa po akong tanong. Kung may pagkakataon po kayo, ano po ang mensaheng nais ninyong iparating sa branch manager na humamak at nagpahiya sa inyo?" Ang buong silid ay muling tumahimik. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ng tenga ay naghihintay sa kanyang sagot. Ito na ang pagkakataon niyang isumbat ang lahat. Ngunit sa halip na magpakita ng galit, isang mahinahon at halos hindi mahahalata na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Sa harap ng daan-daang kamera at nag-aabang na mga mata, huminga ng malalim si Sinag bago sagutin ang tanong. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi mapait o mapanukso. Ito ay isang nangiting puno ng pag-unawa at kapayapaan. Ang mensahe ko para sa kanya, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at mahinahon, ay sana mahanap niya ang kapatawaran, hindi mula sa akin dahil naibigay ko na iyon, kundi ang kapatawaran para sa kanyang sarili at dalangin ko na sa kanyang pagbabayad puri. Matagpuan niya ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera, ang kapayapaan ng kalooban. Walang anumang pait, walang anumang galit, tanging pag-asa lamang para sa isang kaluluwang naligaw. Pagkatapos ng mga salitang iyon, magalang siyang tumango at ang press conference ay opisyal nang nagtapos. Iniiwan ang isang silid na puno ng paghanga at inspirasyon. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay mainit at masaya sa isang malawak at luntiang bakuran. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bata at ng amoy ng bagong lutong tinapay. Ito ang isa sa mga community center na itinayo ng Sinag Pag-asa Foundation. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Sinag sa isang mahabang mesang kahoy. Katabi ang isang batang babae, tinuturuan itong magbasa. Ang dating blangkong mga mata ni Sinag ay ngayon puno ng kislap at buhay. Ang kanyang nangiti ay madalas sa totoo. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan o ang bilyonaryong naghahanda para sa isang laban. Siya ay si Ate Sina sa mga batang ito, isang guro, isang kaibigan, isang sinag ng pag-asa. "Ate Sina, ang galing ko na po," masayang sabi ng bata, matapos bigkasin ng tama ang isang mahirap na salita. "Ang galing-galing mo naman," puri ni Sinag, ginugulo ng marahan ang buhok ng bata. Sa simpleng sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit 100 bilyong piso. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tunay na imperyo. Lumapit sa kanya si Malaya. May dalang 2 baso ng malamig na juice. "Mukhang masaya ka sa bago mong trabaho," sabi nito. Umupo sa tabi niya. "Ito ang pinakamasayang trabaho sa buong mundo," sagot ni Sinag
habang pinapanood ang mga batang naghahabulan sa damuhan. "May sulat na dumating para sa'yo," sabi ni Malaya. Iniabot sa kanya ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang marka lamang ng Bureau of Corrections. Alam na agad ni Sinag kung kanino ito galing. Nagpaalam muna siya sa mga bata at naglakad patungo sa isang tahimik na hardin sa gilid ng center. Umupo siya sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat kamay sa loob ay malinis at maayos, malayo sa sulat ng isang taong nagmamadali. "Sina, hindi ko alam kung mababasa mo ito pero sinusulat ko pa rin. 1 taon na ang nakalipas. Dito sa loob, mahaba ang oras para mag-isip. At sa loob ng 1 taon, wala akong ibang ginawa kundi mag-isip. Noong una, galit ako sa'yo. Galit ako sa mundo. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang tanging taong dapat kong paggalitan ay ang sarili ko. Naalala ko ang lahat. Ang pansit kanton, ang mga pangarap natin sa ilalim ng ulan, at naalala ko ang sinabi mo sa istasyon ng pulis tungkol sa pagpapatawad sa sarili ko. Iyon ang pinakamahirap sa lahat. Araw-araw, sinusubukan ko. May mga programa dito. Nag-aaral ako ngayon ng karpinterya. Natuto akong gumawa ng mga bagay mula sa simula, mga silya, mga mesa. Sa bawat piraso ng kahoy na hinuhubog ko, pakiramdam ko ay may isang piraso rin ng sarili ko na inaayos ko. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, Sina, nakakaramdam ako ng kapayapaan dahil ang halaga ng isang silyang nagawa ko ay nasusukat sa tibay nito, hindi sa presyo. Isang bagay na sana ay natutunan ko noon pa. Salamat. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng ibang daan, kahit na noong huli na ang lahat para sa akin. Salamat sa pagpapatawad mo. Balang araw, sana mapatawad ko rin ng lubusan ng sarili ko. Miguel, tinupi ni Sinag ang sulat. Ang kanyang puso ay kalmado. Walang sakit, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Itinabi niya ang sulat at tumingala sa langit. Pinapanood ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanya. Ito ay isa na lamang alaala, isang aral na humubog sa kanya para maging ang babaeng siya ngayon. Tumayo siya at huminga ng malalim, nilalasa pang sariwang hangin. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang pagpapatawad at pagtulong sa kapwa ang nagbibigay ng panghabambuhay na kapayapaan. Naglakad siya pabalik sa mga bata. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at sigurado. Ang kanyang hinaharap ay hindi na isang blangkong pahina na puno ng takot. Ito ay isang hardin na siya mismo ang nagtanim. At ngayon, nagsisimula na itong mamulaklak. Ang isang bagong sinag ay sumisikat na, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong kanyang natutulungan. At ito ay simula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Miguel. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahan nating magpatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili. Pinakita sa atin ni Sinag na ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagpiling maging mas mabuting tao at ang paggamit ng mga biyaya hindi para manakit, kundi para maghilom. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng buhay ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.